Okay, survivorship and confirmation bias. So ano tong survivorship bias? Ito yung example ng theory of hasty generalization. Kasi lagi natin pinagbabasihan yung nakasurvive sa isang certain criteria o certain selection process. Pero ina-undermine natin yung bakit marami bumabagsak. No? Kasi ano yan yung galing ng isang sistema is hindi yung sa pumapasa Kung effective din ba yung bakit maraming hindi pumapasa. Yung percentage ng pumapasa is hindi angkop dun sa number of examinees. That is survivorship bias. No? Pag pinagbasihan mo yung survivorship bias, parang dahil na-survive niya yung napakahirap na exam, pumasa siya dun sa napakahirap na exam, so ibig sabihin magaling siya. Baka nakakalimutan din natin na baka may mali o yung quality ng exam is mahina. As an educator, yun din yung titignan namin. Kaya may subject na sa education na measurement and evaluation. Ini-evaluate mo kung yung questions ba is naiintindihan ba or yung pagkakaturo ba to answer that specific type of question maayos. Di ba? Kaya nga minsan kailangan mag-reteach from the top. Okay, yun. Pag sinabi mo naman confirmation bias, yun naman yung bias na o error na kung saan yung certain thing is confirmation ng existing belief. So, ibig sabihin, yung nangyayari is confirmation noong may existing na bagay na o may existing theory or application. So, hindi ka maniniwala sa isang bagay na hindi pa napapatunayan or nako-confirm. No? At kadalasan, yun yung nagtitend na hindi natin makita yung mga bagay-bagay na maganda. Hindi tayo sumubok ng mga bagay-bagay, di ba? Dahil hindi pa nga siya nako-confirm, di ba? Hindi tayo makapag-explore ng ibang mga bagay because everything we believe in is based on a certain thing that is being compared in the past. So, yun yung magandang natututunan natin, yung survivorship and confirmation bias. So, yun lang po.